Yan pala ang ginawa namin noong weekend sa beach. Pero bago mangyari lahat yan, ay dumaan muna kami sa 7 bundok bago makarating sa dagat. Napagkasunduan namin na magpahangin naman sa beach for a change. Kasama pala natin ang mga batchmates natin from way back high school. Medyo puyat pa ang driver natin pero go lang, magpupuyat din naman pag uwi niyan. Char. Salamat na lang talaga sa mga kabatchmates namin na nagpahiram ng kanilang sasakyan para lang makagala kami. Sana all. Bale 3 sasakyan ang pumunta para naman hindi kami magsardinas sa isa. At sa daan ay may kumatok na nagtitinda ng tinapay. 3 for 100. Hindi mo. Ito pala ang famous bulalo ng Aglipay Quirino. Sa sobrang laki, kaya nitong mapasabaw ang buong barangay. Bitlog pa lang, pulutan na ng lahat. Problema lang paano maigawid dahil ayaw nitong madarig. Char. Pasado 8:00 na ng umaga at kailangan muna namin mag-stop over dahil gutom na rin ang mga batang kasama namin. Kaya napag-usapan na dito na lang sa Jollibee tumigil at magkape. Maungar mata na Jollibee. Bale early morning kami nag-start at dinaanan na lang namin yung iba naming kasama along the way. Meron kasing makulit sa batch namin na gusto mag-beach ang grupo para maiba naman. Muntikan pang hindi sumama, buti na lang napataran ang kanyang utak at sumama na rin. Umorder na sila dyan ng pangeti para humaba pa ang aming mga pasensya. Reklamo ko lang sa kape ng Jollibee na sobrang pait. Di ako sure kung pinigaan nila ng ampalaya extract. Kahit pa kasi lagyan ng maraming asukal at creamer, mapait pa rin. Maulawak mayang. Charot. At pagkatapos namin kumain sa Mandela ay nagpatuloy kami sa paglalakbay. Sobrang aliw mag-joyride on a bright sunny day dahil na-emphasize ang ganda ng planet Earth. Tapos bigla kaming tumigil sa tulay dahil may hindi pa pala tapos kumain ng manok niya at naghihingi siya ng ketchup sa amin, charot. Kailangan lang nilang pag-usapan kung aling my way ba ang dadaanan para naman hindi kami mawala, charot. Pagdungaw ko sa bintana ay nakakita ko ng anthill. Pagkataas naman ng anthill na yan, ilan kayang langgam ang nakatira dyan, charot. Along the highway ay bigla ulit kaming napatigil ng ilang minuto dahil meron palang nabaritog na truck sa daan. Ingat na lang po sa mga biyahero natin. At nandito na tayo sa Kasiguran Town proper. Meron pala silang shrine na pwede akyatan. Di ko nga lang nabilang kung ilang hagdan pero pwede kayong umakyat tulad ng ginawa ni Irene. At nagsindi na rin siya ng puting kandila sa tabi para mas tumalab pa ang kanyang prayers. At tumuloy na kami sa beach, mga 7 kilometers away pa from Kasiguran. Tingnan nyo naman, sobrang makulay ang kanilang parapet. Andito na lahat ng kulay ng LGBTQRSTUV and other alphabets and colors. Sign lang na puro resort na magkakatabi ang nasa dulo ng kalsada na ito. Eco Park ang naibuk namin na resort sa pinakadulo. Malamig ang loob dahil napapaligiran ng maraming puno. At tsaran, ito naman ang labas ng kubo na tinuluyan namin. Tanaw ang dagat at pino ang buhangin kaya masarap sa paan maglakad-lakad. Very late tanghali na nang makarating kami kaya nagmerienda muna ang iba habang naghahanda naman ang mga chef cook naming kasama ng afternoon delight. Bale nagdala na kami ng aming sariling kusina sa resort. Simple lang ang aming tanghalian pero nag-enjoy ang lahat sa food na nakahain. Bandang hapon na at kailangan na naming mamalengke ng hapunan dito sa pamilihang bayan ng Kasiguran. Buti na lang meron pang natitirang huli. Kumuha kami ng pangkilawin at pangsigang at pangihaw na rin. Aliw na aliw ako sa iba't ibang kulay ng isda na nakadisplay sa palengke. Nakakakita din naman ako ng mga isda na maraming kulay pero sa aquarium lang ni Irene. After palengke ay 6:00 na at tapos na rin yung ibang mag-swimming kaya kami naman ang sumunod. Medyo low tide kaya kailangan maglakad pa ng konti papunta sa tubig. Siyempre, dala natin ang ating upuan. Sobrang relaxing lang maupo sa tabi at pagmasdan ang alon that come and go and that fading horizon. Kahit dito lang sa gilid ay sobrang satisfying na. Malinis yung tubig at walang lumulutang na non-living things or basura. Masarap magpagulong-gulong at magbabad lang sa tubig. And because water is life, water heals din. It washes away your sins, charot. And your piso-pisong hugis na gurid sa paa kung meron man. Aside from magbabad sa tubig ay tumalon-talon din kami. Sabi ng cameraman, jump shot daw. Sa kaka-jump shot, di namin namalayan 7:00 na pala. 7 PM pero maliwanag pa. At kailangan na naming umahon dahil nakakagutom na. Panigurado tapos na magluto ang mga chef cook natin. At pagkatapos namin i-enjoy happily ever after ang hapunan, ay tumambay muna kami dito sa labas ng kubo para magkwentuhan sa ilalim ng mala UFO na ilaw na patay sindi. Siyempre pa, madaming kantsawan at asaran over few beers. Kinaumagahan habang nagkakape ay bumungad sa amin si Haring Araw.
Witnessing the sunrise gives so much things to hope for. It also reminds us that we're alive and living in the moment. Sunrise is a tale as old as time talaga. Saktong naabutan ko naman ang mga manong na ito na hinihila ang kanilang lambat na naipakat the night before. Konti lang at maliliit ang huli nila today. Kasi alam niyo naman sa sobrang hirap ng buhay, nag-abroad na lahat. Pati nanay at tatay ng mga isda na ito. Pero itong mga anak, lakwatsero at baryudong siguro, kaya ayan tuloy, nalambat na. Char. Bago kami nag-pack up ay naligo ulit kami one more time again around the bush once more para naman masulit ang pinunta namin dito. Mas nag-enjoy ang mga bata kahit pa sa pagkalkal lang ng buhangin. Dahil syempre pa walang ganito sa bundok. Kaya paminsan-minsan okay din makakainom ng tubig na maalat. Pampurga, charot. You like your swimming pool? Yeah. How about you? Water. You like a swimming pool? Sobrang relaxing ang ganitong lakad. Sino ba naman ang hindi sasaya sa ganitong tanawin? Kahit saglit lang ay very sapat na. At ito na nga, back to reality at kailangan na umuwi. Pero bago yan, picture muna for prosperity. Charot. Salamat sa pagkakataong ganito dahil kahit saglit lang ay we get to see and meet our friends and batchmates. Parang kailan lang yung high school days na yun. Pagkabilis lumipas ng panahon talaga. Sa uulitin.